Napansin ko lang po, mga kababayan, parang may pagkabobo rin itong si John Vic Rimulya. Ano ho, mga kababayan? Ano ho sa palagay ninyo? O ito po yung video niya. Panoorin po natin, mga kababayan. Ang nasabi niya po, pinaka-highlights dito sa video, panonoorin po natin, ipapasiuna ko na ho sa inyo, mga kababayan, kinakailangan daw pong sumailalim ang bangkay ni Yusek Cabral, mga kababayan, sa autopsy at sa DNA test, mga kababayan. Autopsy para malaman di umano kung nagkaroon ba ng foul play ang pagkamatay ni Yusek Cabral. DNA test naman po, mga kababayan, na umaabot po, kung hindi ako nagkakamali, ng 3 araw hanggang 5 araw bago po lumabas ang resulta para naman po malaman kung si Yusek Cabral nga ba talaga, mga kababayan, ang babaeng nahulog doon sa bangin. O ito po ang video ni John Vic Rimulya. Kayo na lamang po ang humusga. Kasi ako, parang nahusgahan ko na itong mama, mga kababayan eh. Pero bago po natin simulan itong video, makikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po. At paki-click na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, paki-like at paki-share po itong ating video. Okay? Maraming salamat. Magkikisuyo lang. O, ito na, panoorin na natin, mga kababayan. Nahusgahan nyo na rin siya. Kayo na pong bahala. She is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to eh, di ba? So, naninigurado lang tayo na siya talaga yan. We offer our condolences to the family. This loss must be very great to them, and at the time of death, it's nothing to make fun of. However, let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Kung naman mayroong ebidensya, kukunin pa rin ng gobyerno ang lahat ng akbang na kailangan para maibalik sa taong Pilipino ang perang ninakaw. Kaya sa lahat ng mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. Face up to the charges, man up to the charges, answer the charges, and have faith in the judicial system. Oh, ayan. Mga kababayan, para nga naman daw malaman na kung hindi ba si Yusek Cabral yaong bangkay, kaya kinakailangan ipa-DNA test. Naku po, John Vic Rimulya, pinahirapan mo pa sarili mo. Napakadali po ng investigasyon eh. Bira naman kayo, sir. Nariyan na po yung bangkay, oh. Makikita niyo naman po yung tsura. Kung talagang si Cabral ba o hindi. Bira naman, para namang 50 taong kayong hindi nagkita ni Cabral, kailan lang lumabas sa mga investigasyon niyan eh. Tandaan niyo po, sir, ang ikinamatay po ni Yusek Cabral dahil doon sa maaaring nabagok yung kanyang ulo, gawa ng kanyang pagkahulog o kanyang pagtalon mangkaya, kung alin man dyan sa dalawa. Tinulak sinadya o kusang tumalon. O bumagok yung ulo, tumama sa bato, ayun, nawala ng malay hanggang sa namatay. Pero hindi naman siguro parang nasagasaan ng pison yung mukha niya, sir. Hindi po ba, mga kababayan? Hindi naman siguro nasagasaan ng pison yung mukha ni Cabral na para hindi natin makilala. Bakit hindi nyo po ipakita sa social media? Mainstream media. Letratuhan yung bangkay ni Yusek Cabral na nariyan na ngayon sa inyong kustodiya
Pwede nyo pong videohan, picturean, makikilala ho ng tao kung si Yusek Cabral ba o hindi. Hindi na po kinakailangan ipa-DNA, sir. Yun akin lang to, ha? Akin lang to, sir. Kasi maghihintay pa po kayo kung daw nagkakamali, 3 hanggang 5 araw bago lumabas yung resulta. Maghihintay pa ang tao niyan. Mga nakasubaybay sa balitang ito, maghihintay pa hanggang 5 araw. Pagpalagay natin 3 araw. Di ba ganyan nakakabagot din maghintay? Di ba mga kababayan, ipakita ang bangkay ni Yusek Cabral. Letratuhan o di kaya video para makilala natin kung siya ba talaga. Imposibleng kayo, Sir John Vic Remulla, hindi nyo ho nakita yung bangkay na kinuha mula doon sa bangin. Nagsasagawa na kayo ng investigasyon, di po ba? Imposibleng hindi nyo po sinilip kung siya ba talaga yon o hindi. Hindi na po kinakailangan ng DNA test. Autopsy, oo, kailangan yan para malaman kung meron bang nangyaring foul play o wala. Yan. Pero DNA, no need na ho, sir, eh. No need na ho. Parang ikaw lang, halimbawa, sir, halimbawa lang ito, ha. Sample lang namin to para mas madali po ninyong maunawaan. Meron po kayong alagang aso. Aso yan, ha. Hindi po tao. Nasa gasaan ngayon yung aso mo. Ipapa-DNA mo pa ba yan? Balhibo pa lang nung aso mo. Yung tayo pala nung aso mo. Kilala mo na eh. Sa ilang taon kayong magkasama, imposibleng hindi mo makilala yung aso mo kahit tinamaan yung ulo, durog, makikilala mo pa rin naman yan eh. Di ba mga kababayan? Kaya, para tuloy lumalabas na may pagkabobo, itong si John Vic Remulla, mga kababayan. Sir, tandaan nyo po, dahil dyan sa mga sinabi ho ninyo na yan, na kinakailangan pang ipa-DNA test ang bangkay ni Yusek Cabral, nagkaroon na naman po ng panibagong haka-haka ang ating mga kababayan na baka dito na papasok ang drama o laro. Baka lang naman. Paano papasok ang drama o ang laro? Tulad ditong babasahin ko, mga kababayan. Kanina, nabasa ko na. Pero ngayon, itatama ko. Yung sinabi ko po, tungkol po kay John Vic Remulla, mamaya idudugtong ko po. Basahin ko lang po muna ito, mga kababayan. Ang sabi po kanina, sa Inquirer.net, mga kababayan, ayan, nakikita nyo naman po, DNA test confirmed, remains found belong to Catalina Cabral. So, ang sinasabi po dito na meron na di umanong DNA test na resultang lumabas. Kinumpirma na po eh. Ayan, nakikita nyo naman eh. Confirm na nga eh. DNA test confirmed. Remain found belong to Catalina Cabral. So, parang pinalalabas nitong balitang ito na meron ng resulta sa DNA test ni Cabral. Kung hindi ako nagkakamali, 3 hanggang 5 araw yan bago lumabas ang resulta, mga kababayan. Okay? Pero, dito po sa isang pang balita, mga kababayan, kanina, binasa ko, Inquirer.net. Ngayon, ayan, mula po sa GMA News Online, mga kababayan, ha? Ito. Cabral's autopsy result out within the day. Etong araw, ano petsa ba ngayon? December 20. Maaaring, anong oras na ba ngayon? Oras, mag-alas 8 na po. Ayan, mga kababayan, baliktad lang. So, maaaring kanina, lumabas na yung resulta. Hindi pa lang ipinapakita o ipinapalabas sa mga mainstream media at tabloids, mga kababayan. Ang sabi, Cabral's autopsy result out within the day. So,
At tabayan na natin yan. Mamaya-maya, lalabas yan, mga kababayan. But, no DNA test conducted. Sino may sabi? PNP. Yung binasa natin kanina, Inquirer.net, ang sabi, kinukumpirma nila na meron na di umanong DNA test na sinabi si DILG. No, maaaring sinabi ng DILG sa Inquirer.net na meron ng resulta mula sa DNA test sa katawan ni Yusek Cabral. Nasabi po ng Inquirer, maaring ito lang po ang sinabi sa Inquirer. Kaya inilathala po ito ng Inquirer.net. Ayon po daw sa DILG. Nakita nyo naman kanina. Pero dito, sa pangalawang binasa ko, wala pang nangyayaring DNA test na ginagawa sa katawan ni Yusek Cabral, mga kababayan. Sino may sabi? PNP. O magkaiba po sinasabi ng DILG at saka ng PNP. Ano ba talaga? O tuloy ko muna itong basa. O autopsy results of resigned Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral will be released within the day. Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Randot Tuanyo said on Saturday. Ngayong araw lang to, mga kababayan, December 20. Tuano, however, said that a DNA test was not conducted during the autopsy done earlier in the day, mga kababayan. Okay? Wala pang naikakandak po na DNA test.